Pero again, paulit-ulit. Hindi wala kami ni-endorse. Wala kami ni-endorse doon. Ano doon? Based to sa Filipino. Yeah, comment nyo kung sabi, you missed someone. Na parang, nga, no? Ano rin pala. Hello. As you can see, dalawa na naman kami. This time, formal lang ating usapan. Formal. Very serious topics pag-uusapan natin. Medyo formal ba? I think madugo. Madugo. I guess. So, yes. I think based din sa, compared na sa previous episodes na nirecord natin. Mas seryoso to, mas formal okay. We can say na newsworthy. Yeah, hindi siya chismis. News. Yeah, news. Yeah. Real news. Yeah. Hindi fake news. Katulad ng kadalasan na mga pinapanood ng mga tao. This is not the usual fake. Well, hindi kami newscaster or hindi kami news site. Oo. Hindi kami equipped to do this. Hindi kami equipped to do this. Hindi, pag-usapan lang namin yung mga napanood namin. Hindi, yung opinions lang. Yung previous kasi na napanood natin sa TikTok natin sila. Chismis, literal chismis yun. Ito sa news program natin sila nababalitaan. Which is sa YouTube naman. Sa YouTube, hindi sa TikTok. With the recent event, pero ang dami aksidente ngayon. No? Yes, sir. Yeah. Dami, bakit? Siguro, gagawin natawa akong joke dyan. Pero grabe yung joke na yun, natawa ako. So, negets siya naman ng humor namin sa tagal na. Natawa ako sa joke nila, men. Parang, sa daming accident ngayon, sabi nila, parang nagbabawas na daw sa server. Napupuno na daw yung server natin. Yung server ng PH server. Yung PH server na napupuno na, so nagbabawas na. Speaking of server din, kailan mo si Boss Liam? Boss Liam, okay. Parang sa TikTok, okay. Yung laging may nagko-comment sa kanya, Boss Liam, kailan ba magkakaroon ng PK sa PH server? PK yung person kill. Punta ka sa Mindanao. Lagi may PK. May PK area dun. Anyway, aksidente-wise, sobrang, parang, of course, aksidente siya. So, hindi mo naman planado yun talaga. Pero parang recently, sunod-sunod, especially sa sasakyan. Oo. Parang sobrang lala nung nangyari. Tapos pero anyways, yung sa SCTX, di ko kasi alam, ano ba nangyari? Bakit ano ba? Nakatulog daw yung driver. Okay. Nakatulog yung driver, tapos, yun, di nasa harap. Ano siya? Parang kasi bakit nakahinto yun nasa harap? Tollgate na, ganun. Traffic yata, I guess. Traffic. Bagay, SCTX. Or masyado siya mabilis, tapos, parang taladkad niya na. Naabutan niya yung nasa harap niya. Tapos ang masama pa doon, yung nasa harap niya. Yung nasa harap, truck. Talagang GG talaga siya. Sandwich talaga na Anong kotse nung van? SUV yata or van? Parang gano'n. Wild, no? Ano yung... Tapos may parang, hindi ko alam, pa legit check na lang. Oo. Pero ang sabi kasi nung bus driver, parang nakatulog yata siya. Oo. Tapos sabi naman, may nakibasa rin ako na parang positive daw siya sa drugs, ganyan. Ano ba talaga? Nakatulog ka? Ano? Kasi parang di yata nagmimix yung dalawang ganyan. Ayan. Anong kaso nun, no? Kulong yun, no? Kulong yun. So, either way, kung ano man yung reason niya, kulong pa rin siya. Oo, wala. No excuse yun. It is what it is. Pero dun sa bus naman, wala naman namatay dun sa ng bus. Paano mangalas mo naman, ikaw na yung nakabangga, may namatay pa din sa Oo, di ba? Kasi pwede. Pwede, I guess. Oo. Parang yung pinaka nasa likod, malay mo. Oo, biglang napunta sa...
Tapos nung bumangga, parang, diba, Final Destination. Nasubo niya ng buo yung manok. Hindi na kaya. Tumagos yung manok. Tumagos yung buto sa likod. Ganun ka OA yung ano. Or yung isa, nanonood ng horror, tapos nabangga, tinatake sa puso. Ganun, diba? Pwede. May endless possibilities sa ano. Pero walang reports yata. Pero, grabe, world. Uy, ano yung sinasabi nila kapag ganun, mamaya? Condolence ba? Condolence sa pamilya. Yeah. Tapos sa NAIA naman, yun ang, no? Ang daming factors na parang, ang daming may kasalanan. Kasi parang, to blame din si NAIA din daw. Dahil dun sa barrier nila. Parang parang ito naman si NAIA, parang common katangahan siya. Okay. Na instead na brake yung inapakan niya, gas yung inapakan niya. Mas may nababasa pa ako sa comment section na dapat kasi pag automatic yung kaliwang paa mo yung pinambe-brake mo, tapos yung kanan mo yung pinanggagas. Puta, nasa mo napulot yun? Pero go-kart? F1? Sino kayo nagturo nung gano'n? Weirdong dapat pinagbabawal sa kalsada. Pero, again, may fault din si NAIA doon na dapat may purpose yung barrier, bollard ba tawag nila doon? Oo, ata. Na dapat, kung ano man yung bumangga dyan, talagang masastop niya. Kasi tanggal agad eh. Tsaka kasi, ganun ba talagang, di ba kasi nakakibunda ng ibang airport na sa ibang bansa or what? Ganun di ba setup nila ng kapag nagda-drop off? Yung ganun na parang paharap? Oo. Parang hindi naman. Parang usually drive-by eh. Drive-by, di ba? Parang sa Terminal 3. Oo, di ba? Puro ganun yung kasi sa mga K-dramas, ganun din nakikita ko. Ganun. Parang weird yung setup ng Terminal 1 actually. Na gano'n, na talaga nakatapat yung kotse sa mga tao eh. Na, di ba, parang delikado nga. Parang bakit ganun yung setup niya, parang kahit isang... Alam mo, nung una ko napanood yung video na yun, nung una, hindi ko pa nababasa yung headline mismo. Nakita ko lang yung parang CCTV footage. Tapos parang yun nga, yung kotse, dumiretso. Shit, parang American na rin ba yung Pilipinas ngayon? Yung may nagro-road. Nagwawala na rin ba yung mga tao. So apparently, katangahan pala talaga. Hindi siya intentional. Or, I don't know, baka may galit siya sa bata. Pero ang sinasabi nga nila, parang, first time driver? Parang ganun. Kakakuha lang daw ng lisensya eh. Tanda na yung driver eh, di ba? Well, hindi mo naman sabi. May mga late bloomers din naman talagang kumukuha ng lisensya. Di ba? Di ba? Parang ganun. Kasi daw parang... kung malas mo naman, ganun. Bagong-bago lisensya mo. Tapos natapat ka mag-drive ka sa NAIA. Ito ka agad. Alat mo yun. Tapos ganun pa nangyari. Pero yun, at least alam natin hindi effective yung bollard sa NAIA. Mapapalitan na siya. Hindi Do you think papalitan natin sa next episode? Sa next episode? Sa next patch ng NAIA. NAIA. Bagong server. Speaking of bagong server. Nalalapit na naman ang halalan. Ay, puta. Or in this case, siguro pag pinalabas to, tapos na yung halalan. I think it's a chance for a new server na ulit sa Pilipinas. No? Bagong Pilipinas. Ito na ba yan? Ito na ba yung bagong Pilipinas? Parang yun yung sinasabi natin lagi. No? Parang every time may halala, ito yung chance natin para baguhin yung pero ironically, hindi naman nagbabago. Ito ang question. Tingin mo, gumaganda ba yung Pilipinas all throughout? All throughout? Up to, sige, let's say, nung nabuhay ka, kung i-compare mo yung Pilipinas nung nabuhay ka, kasi nung nagkamuwang ka, up until now. Compare mo lang yung, objectively speaking ba, o yung buhay mo na mas maganda ba yung buhay mo ngayon kaysa nung few years ago, ganun. Kasi yung hirap i-compare na kung buong Pilipinas.
Hindi, I would think... say yes pa rin naman. Kahit pa paano may progress pa rin naman. Mabagal. Mabagal lang Sobrang bagal nung progress ng Pilipinas. Lalo na itong, ito, yung project nilang train sa Commonwealth. Line? Ang tagal na alam ko last year pa ata yun. Hindi ako sure kung ilang years na. Pero alam ko ang target date ata year nila nun, 2022? Mga ganun. Pero ngayon, wala pa rin. So, speaking of trains, naalala ko, na-excite ako dyan sa mga trains eh. Kasi like, every time nag-iibang bansa ako, I get to experience yung matinong transportation. Matinong public transport. Ganyan. Except yung mga bansa na walang public transport. Pero maganda. May ganung bansa na walang public transport. I mean, like for example, Australia. Usually, para silang Amerika na makotse, ganyan. Malalayo yung lugar talaga. Okay. Versus yung, like for example, yung mga cities sa mga Tokyo or Korea, ganyan. Yun, ma-train talaga. Sobrang efficient ng train nila. No, so, nung nabalitaan ko na, may gantong plan sa Pilipinas na to connect yung mga trains. Tapos parang nahagip din ako sa TikTok na apparently may mga bagong stations na binuksan ng, I'm not sure kung MRT or LRT. Okay. Na in-extend hanggang Cavite pa yata. Okay. Tapos pinapakita maganda na yung mga bagong stations. Tapos parang na-excite ako, ano ba yung master plan nito? Ano ba yung magiging itsura niya or magiging output kapag ka lahat operational na. So, nakita ko, parang okay naman. Maganda siya. So, very exciting siya. But at the same time, sabi dito sa video, 2025 daw yung fully operational siya. I mean, wala pa rin. Sobrang bagal ng progress kasi, kasi the more na tumatagal yung isang project, the more kinakailangan ng budget. Siguro isang reason din yun. Kaya ang daming utang. Also, siguro mabilis ang turnover ng tao. What do you mean turnover? Like, for example, every 3 years nagpapalit ka ng officials ng gobyerno, ganyan. Pero, hindi siya excuse kasi project yan eh. Kung pag nag-una yung project na yan, dapat tuloy-tuloy. Tsaka nagbibigay kayo ng target timeline. Yeah. Hindi naman porket nagpalit yung tao, cancel na yun. Cancel na yung project kasi signed and approved na yung budget executed na siya dapat. Ang nagiging problema lang pag nagpalit yung tao is hindi na less priority, ganyan. Kasi iba na yung priority ng bagong taong to. Okay. Kasi pag bagong tao, parang ba't ko gagawin yung project mo yun? Hindi ko ang project ko. May kickback ako dun eh. Doon ako sa kickback ko. Sa'yo na yan. Nakuha mo na yung sa'yo dyan eh. Diba? Anyway, parang with the new election, actually, marami bang bago? What do you mean? Bagong ida-draft? Bagong mukha? Oo. More artista ba? Hindi sikat. Pero yung may mga bago na top prospects pa sa draft natin. This year's 2025 national elections. Sa senatorial balls, meron tayong top prospects na nakikita. I'm not saying pro ako sa kanila. Wala akong kinakampihan. Pero may list ako ng top prospects. Na feeling mo ito yung mananalo. Kung ano to? Kung may parlay. Masa wise ba to? Or realistic wise. Siyempre, number 1 pick natin dyan, I think, Bongo. Safe number 1 pick yun. Bongo, yes. Parang, hindi namin sinasabi ito yung boboto namin. Pero based sa mga nakikita namin. Sa stats niya, sa mga surveys, sa mga people na I think social media yung mga tao na karamihan ng Pilipino, ganun. Yes. Ang weird, no? Ang weird din ng ganung setup ng Filipino na talagang proud sila dito na ito yung boboto ko. Ganun. Parang ganun ba dapat? Well, right naman nila yun. Okay. Boto. Pero ang minsan lang kasi pagtanong, bakit may yun yung boto mo? Doon mo ma-weigh kung bakit nga ba may Kasi exactly, parang
proud sila, ito yung boboto nila. Pero kapag kine-question mo, na at least baka gusto ko lang naman malaman kung bakit yan iboboto mo. Pero baka kasi gusto ko rin, iboto, boto ko rin ba siya? Oo, hindi. Nagiging defensive sila. Ba't ka ba nangingilam? Ganun, di ba? Parang, ano man pakialam mo? Gusto ko iboto eh. Hindi. Gusto ko lang po magtanong kasi hindi ko pa po alam kung sino iboboto. Oo, di ba? Parang nagtatanong lang naman, bakit nagiging defensive yung tao kapag kine-question namin kung sino yung iboboto mo. Anyways, second pick. Second pick natin, I think, close na kaaliado, Bato de la Rosa. Bato. For sure. Yes, for sure. Do you think in the influence? With the administration ngayon, takin na, Bato? Bro. Hindi, oo. I mean, ano siya eh. Siyempre, bata pa rin siya ni Tatay Tix, bro. May kita natin yung influence. Okay. Lakas pa rin. Lakas pa rin. So, di mo na-gets yung joke? Inan to. With the Bato joke na. Oh, sorry. Ano pala? Marami-raming bato sa... kailangan pa rin nilang bato sa gobyerno. Bato. Sino? Oh, go. Next. So, close allies. Siyempre, sure ball yung mga yun. So, Bongo, Bato de la Rosa. Sino yung... Marcoleta ba yun? Marcoleta? Sino yun? Hindi ako familiar. Basta, hindi. Actually, medyo malayo yun. Hindi siya. So, yun yung dalawa yung close. Robin Padilla, hindi tumatakbo yun, di ba? Hindi ba? Uwe? Tumatakbo ba siya? Nag-endorse lang ata siya. So, dalawa lang. Si Kibbs yung... Siyempre, number 3. Third pick natin si Kibbs. Si Kibbs, pare. Sure si Kibbs yung lagi... Anong tawag din yung... yung standy? Standy ba yun? Standy. Yun lang yung lagi nakikita ang hawak ni Robin Padilla kapag... Hindi siya makapag-kampanya eh. Pero sure ball, feeling ko sure ball si Kibbs, no? Malakas. Lakas ang influence niya, especially sa Davao. Alam naman natin, leader siya ng... Isang samahan. Yes. Ng mga ano. Hindi ko alam yung... Anong kingdom? Hindi. Kingdom Hearts? KOJC. Kingdom of... JC? Kingdom of... Jesus Christ? Julius Caesar. Kingdom of Jesus Christ. Na sobrang sikat sa Davao. Apparently, meron silang stadium na parang... Philippine Arena? Parang Philippine Arena What? sa Davao. Gago. Pero ang curious ako, meron din bang ganun sa Metro Manila or other northern provinces? Kung meron din sila. Oo, okay. Ang lakas din ni Kibbs, no? No, malakas si Kibbs, pare. Pinapatigil nga niya yung bagyo, eh, di ba? Sabi niya, stop. Feeling ko... Number 4. Number 4. Fourth pick. Siyempre, makakaliputan pa natin si Budots Lord. Si Budots, syempre. Guwapo ang puhunan. Guwapito. Guwapito, no? Budots Lord. Nakakita ako nung interview nung botante pa. Sino boboto niyo ganyan. Talagang with a straight face sinabi niya si Budots Bong Revilla kasi pogi. Tangay na pare. Ganun lang pala. Baka meron siya. Sino yung in-interview? Hindi ako. Hindi, I don't mean. Parang what the... Grabe. Basihan. Sino yung boboto mo? Siyempre, yung gwapo. Bong Revilla. Bakit? Kasi magaling siya sumayaw. Tsaka parang nagiging basis nila yung itsura. Kung gagawa ba maganda. Yung tao. Tapos parang isa pang reason niya, sinabi niya parang, di po magnanakaw yun, mayaman na yun eh. Tinanong kasi siya. Convicted na. Tinanong kasi yung, yung taong yun na parang, naniniwala ka ba sa kaso ni Bong Revilla na nagnakaw? Tapos ang sagot niya is yun, na parang, hindi po magnanakaw yun, mayaman na yun eh. Di niyo ba alam? Fun fact. Next. Number, ano tayo? 5? Pero 12 ba? 12 ang Number 5. Let's go showbiz, pare. Showbiz? Sino? Puta.
Pili ka. Philip ba to? Philip Salvador. Pare. Sino pa isa? Willie Revilla, bro. Wild, no? So, 5 and 6, pwede yun. Willie Revilla, sure ball, pare. Sure ball. Actually, si Philip Salvador, medyo tagalit ako dun. Pero, Willie Revilla, may sure ball. Sure win. Actually, no, kung tataya ka lang talaga ng, kung ipaparlay mo, malaki yung chance ito. Malaki yung lineup natin. Oo, malaki yung lineup. Again, nililinaw namin. Di namin sinasuporta yung mga binabanggit namin. Malaki lang, nakikita namin yung chance based on past data kung sino yung mga binoboto ng mga Filipinos. Yes. Tsaka yung demographic, psychographic ng mga tao. Okay, ito yung mabenta sa tao. Based ito lahat sa sa mga past na pinanalo nyo. And then, so that's 5 and 6. Willie Revilla, may Philip Salvador. I mean, again, sino bang hindi may kilala kay Willie Revilla? May the jacket man. Kung di mo siya kilala, bibigyan ka niya ng jacket. Yes. Tsaka 5,000 pesos. Ito yun, bibigyan ng 5,000 sa sa Congress. Diba? Next. Si Philip Salvador, wait lang. Ano siya? Artista lang siya. Artista. Fun fact. Siya yung tatay ni Kuya Josh. Na may kapagsunduan sa Gorilla. Sa last episode. Sa last episode namin. Sino ba natin sa top 10 natin si Philip Salvador? Saan? Sa Gorilla? Hindi. Father and son na sila doon. May anak na syempre. Making his father proud. Anyways. Yeah. So, anong kinasikat niya? I think action star din siya dati. Parang Robin Padilla. Parang Robin Padilla din siya. So, are we expecting paghaba ng bigote ni Philip Salvador? Parang all throughout Robin Padilla's term. Parang pinanood ko lang mag-grow yung... yun yung niya yung character evolution. Gumagano lang sa Senado. At least may character evolution siya. Di man siya tumalino, di man siya naging totoong senador. Humaba naman yung bigote niya. Paglabas yung pagkatapos ng term niya, full mustache na siya. So, 5 and 6. Revilla May and Philip Salvador. Number 8. Lalayo pa ba tayo? Action star pa rin. Action star? Lito Lapid, bro. Di pa siya tapos. Meron pa siyang one more round. No? So, Lito Lapid, I think sure ball. Action star din pala nga, Lito Lapid. No? Taka na siya yung humati ng bala, di ba? Di ba siya yun? Siya pa yun. Yung may knife siya, tapos taka na may baril siya. Sa ating yung bala. Ano to, movie? Or, movie. Movie. Kala ko totoong buhay. Siguro yung mga Pilipino maniniwala sa ganun na totoong buhay. Mga Pilipino, gago. Mga Pinoys. Next. Yan, Lito Lapid. So, that's 7, number 8. So, ito medyo... ewan ko kung mananalo pa, pero I think malaki pa rin naman yung chance. Sino? Tito Soto. Tito Soto. I mean, meron pa rin siyang showbiz background kahit pa paano. I mean, alam naman natin sa Senado, showbiz background yung pinakapuhunan talaga. So, pero tagal niya na no? Tagal na. Nag-Senate President pa siya nung last time. Tagal niya na, no? So, yun. I think kaya pa niya manalo. I mean, relevant pa rin naman siya sa showbiz kahit pa paano. For you, question, sa mga ganong katagal na sa Senado, parang, do you think kailangan ba magtagal ng isang tao? Or at least every botohan may bago? What do you think? Ilang times ka ba pwede tumakbong senador? Dalawa? Tatlo? Hindi ako sure. I think sa akin, once or twice okay lang. Okay na. Pero kung more than pa doon, I mean, too much na. Kasi Siguro, 6 Dalawang beses ka lang yata pinito. O 3. 6 years o 12 years ka na. Go. Ang 6 years president. Hindi, senador. Every 6 years naman national election. Pero, di ba, parang sobrang tagal mo na. Tapos wala pa rin ng naman. Actually, speaking of sa mga ganyan, sa election, every time nakakita ako ng sa slogan nila na, subok na.
Ganyan. May napatunayan na. Doon ako nababadrip. Sobrang pinanababadrip. Ano yung sabihin na subok na? Putang ina, ang pangit pa rin ng Pilipinas. Di ba? Kung subok na, I mean, di ba? Pwede nang palitan. Di ba? Nagawa niyo naman nasubukan niyo na eh. Hindi naman gumanda eh. Di ba? Subok na pala eh. So, okay na yun. Tsaka yung lagi nila sinasabi kapag yan yung mga interviews nila na parang di pa ako tapos sa magserbisyo sa sambayan ng Pilipino. Parang gano'n. Kailangan ba matatapos? Meron pa yung anak na ni ganito ganyan. Hindi kasi subok na yung tatay niya eh. Ganyan. So ang hirap ng gano'n, parang porket anak siya ni ganto. Diba? Yung expectation nila same lang dun sa tatay nila na parang I doubt. We all know kung sino yung sinasabi namin. Di nyo alam kung sino yun. Both sides. Pero kasi, ako, sa opinion ko lang, matalino talaga yung tatay na yun. Sinong tatay? Wait lang. Yung, well, technically, we don't know, no? Pero yung isa kasi yung isa namatay sa ibang bansa, yung isa di ko alam, baka doon din nabuto. Pero di ba, I think yun talaga yung na-prove niya na matalino siya. Yung that certain guy. I guess no question. I mean, I think matalino siya by his own will. Pero nilamon lang din talaga siya. Oo. Magkadilim. Greed is good eh. Greed is good. Greed is good eh. Oo. Pero tayo na namin, matalino. Pero, hindi naman anak niya yun. Sure ako doon. So, parang, dahil lang nadadala ng apelido, kaya naging Sure ball. Hindi naman talaga yung puhunan eh. Kailan ba niya sinabi dun sa na matalino siya? Wala. Laging, hindi kasi yung tatay ko. Laging bragging rights niya. Claim to fame niya lagi. Claim to fame niya yung tatay niya. Speaking of the other, din naman, yung isang anak. Ganun din naman siya technically. Like, claim to fame din niya yung tatay niya na, ay, ganito yung ugali ng tatay ko, ganito yung image namin. No? Pero, si tatay niya ba, na ba? Nagka-issue ba? Tatay nating lahat yun, men. Nagka-issue na. Ng drugs? Walang drugs. Wala, no? Si anak lang talaga. What? No. Kung tayo na. More on, I think ang issue talaga niya is dirty hands. Although maraming nalilink, alam ko maraming nalilink na drugs. Naalala ko yung merong issue dati si Peter Lim. Okay. Yung drug lord daw. Okay. Tapos tropa pala niya. Tapos parang nung aresto yun na pinakawalan. Okay. Yeah. Napopolitika din talaga eh. Anyways, sino na tayo? Number 8? Number 8. Number 8 natin si Tito Soto. Tito Soto. Yeah. Still very much showbiz. Yes. Even though matagal siya sa Senate. Actually, parang feeling ko, simula nung nanood ako ng Itbulagan na nakita ko si Tito, parang, senador na ba siya? Parang nasa politika na siya noon. Apparently, yung anak niya, vice mayor sa QC. Sino? Gian Soto. Gian Soto. Alam na. Kasi senado rin yun, for sure. Oo. Pero mahirapan niya sa Senado. Hindi siya nag-artista. Ay, hindi. Hindi siya kilala. Number 1 requirement sa Senado yun, men. Hindi, pwede yun. Claim to fame niya ulit, tatay niya. Sabagay. It works eh. It works. Diba? Next pick. Number 8, Tito Soto. Sino pa ba? Meron ba tayong mga na-miss? Mga artista? Manny Pacquiao, pare. Yun nga, actually yun. Manny Pacquiao. Pero, props kay Pacquiao. Nag-aaral siya. Yun yung kinalamang niya doon sa mga sinabi natin eh. Kumbaga sineryoso niya. Alam ko, nakalimutan ko saan siya nag-aaral, pero tinapos siya talaga. Pinag-aralan niya kung ano yung niya. Ginagawa niya. So, yeah. I think kay kay Pacquiao, yun nga, props sa kanya na seryoso siya na gusto niya matuto. May results ba? We can't say, I don't know.
it's hard to say. Oo. Pero at least genuine sa kanya na gusto niya matutunan. Unlike... Nag-practice mag-English. Isa pa yun. Isa yun yung pinaka-basic. Unlike isa dun. Si Robin Padilla. Hindi talaga. Bro. Ganun. Pero we're not saying na okay siya. We're not saying na hindi din. Pero kung sa mga... Kumbaga, kung sasabihin mo, siya, si Pacquiao, ang pinaka okay doon sa mga list na yun. Tito Soto. Tito Soto. Siguro doon na lang sa mga artista. Sa mga artista. Diba? Hindi naman artista si Pacquiao. Technically, siya, celebrity. Diba? Ganun. So, tayo, nag-commercial. Nag-movie rin si Pacquiao. Ano yung movie? Si Pacquiao lahat. Basketball player, boksingero, congressman, senador, pastor. Wait, pastor? Oo, pastor din siya, bro. Anong religion? Hindi ko alam, pero alam ko nagpastor din siya. Pastor siya? Ano siya? Pastor Pax. At this point, actually, sa side quest na lang siya. Oo, wala na siya magawa sa buhay. Ayun. Okay, number, ano si Pacquiao? 8? 9? Si Amy. Wildcard ko sa Wildcard yun Wildcards ko sa Amy. Yung qualifications niya, hindi siya artista. Political talaga siya. So, I think next ko na papasok would be the Tulfo Brothers. The Tulfo Brothers. Dalawa silang tumatakbong senador. Sino yan? Si Ben Tulfo at si Erwin Tulfo. Yung isa nilang kapatid na sa Senado na si Raffy Tulfo. Si Raffy, yun yung... Tulfo, yung... Nasa... TV5. Yung laging... May nagpapatulpo. Siya yun. Si Ben Tulfo, si Bitag. Yung lagi naka-shades. Okay. Tapos si Erwin Tulfo yung... Correct me if I'm wrong. Yung napagsapakan kay Randy Santiago sa airport. Wala si Randy Santiago pero sa tuwan. Naka-shades na si Randy Santiago. Well, sa tuwan. Erwin Tulfo. Yeah, correct me if I'm wrong, pero doon ko siya nakilala na. Alam ko siya yung napagsuntukan na Tulfo. Ngayon. Tulfo Brothers. Malaki chance. Sobrang lakas ng following ng Tulfo, especially yung... Dahil kay Raffy. Oo, kay Raffy. Tulong ni Raffy. Hirap din yung mga nag-i-endorse din sa kanila. Laking tulong ng mga endorser din. Laking bayad sa kanila, bro. Oo, syempre kasi yung followers ni... binabayaran niya yung followers ni endorser. Kaya, eto, speaking of endorsers... Anong opinion mo dun sa medyo mainit sila ngayon kay Kong Kong TV, no? Oo, kasi nag-solid North siya. So though ang inaano ng mga scene nila, parang ang opinion nila is parang hindi naman ayaw daw ni Kong nung time na yun na mamuliti ka. Parang gano'n, ayaw niya mag-join sa any politics. Then before. Ngayon open na siya. Bigla naging open siya. Parang gano'n nata. People, they have the right to do that. Tsaka, parang solid deboto rin talaga siya. Solid nerd. Di ba? Or may kapamilya siya. Malaki utang na loob nila. Ganun talaga. Ang hirap din, speaking of utang na loob, parang, tayo na just because may utang na loob ka. Kailangan mo na, yung kunwari, family mo may utang na loob sa taong to. Tapos magiging record kay boto kapag nasa politika yung taong yun. Well, at the end of the day, nasa sayo rin naman kung sino yung ilalagay mo sa balota. Wala rin naman makakalam kung sino yung binoto mo sa time na yun. Pero yung campaigning, yun talaga. Kasi basically, inaano mo hinihikayat mo yung mga tao na iboto yung someone na hindi mo pala iboboto. Yeah. Speaking of endorsements. Yeah. INC, sobrang laking... Yeah. Nag-release sila ng list nila ng senatorials. Pero anyway, yung endorsement nila, sobrang mixed, man. Sobrang, dito ba ako, ganyan. Na, unlike before, na parang, solid Marcos or solid Duterte yung susuportahan natin. Ngayon, hindi sila wala silang ganun. Kasi mix, may Bam Aquino. Tapos biglang may DDS na in-endorse. Parang, sinong parang nasa gitna, parang safe sila ngayon. Ayoko ma-offend. Di ko pa alam kung sino yung lamang ngayon. So,
Hindi muna ako magsasabi kung isang side ako. Okay. Pero galing no, parang, ano yun, kapag in-endorse ni religion, supposedly, ibobote siya ng lahat ng buong members. Damn. Sila yung one of the biggest na syempre na nililigawan talaga ng mga politiko. Okay. Paano kaya nila nililigawan yan? Okay, next sa list after the Tulfo brothers. Meron pa ba? 9 na. 9, 10. Dalawa pa. May na-miss pa ba? Hindi, wildcard nga si Aimee. Pinasok na natin. Pero sobrang wildcard nun ni Aimee. Pero ang laki ng chances na hindi na dahil sa ginawa niya. Well, ikababagsak na yung pagiging Marcos niya, syempre. Ang dami may galit kay Marcos ngayon. Tapos, ito nga, Marcos, well, pwedeng double-edged sword siya. Pwede ikapanalo niya yung either pagiging DDS niya or pagiging Marcos niya. Kasi, actually, best of both worlds siya. DDS siya, pero Marcos apelido niya. So, I guess. Or, pwede rin maging downfall niya yun. Na, kasi kinondemn niya na yung pamilya niya. Kinondemn niya na? May recent ad siya na hindi Marcos ang nagpapalakad sa gobyerno ngayon. Kundi Romualdez at Araneta. Pamilya mo yun eh. Damn, pare. Yeah. Ano nakain ni Aimee, no? What if siya pala talaga? Siguro lang siya, parang desperate na rin talaga. Bakit? Desperate niya. Ba't siya nagde-desperate move? Tingin mo, yun yung right move kung desperate ka. Well, in the eyes of the Filipino voters, I think, mas hindi mo maintindihan, mas okay. Pero hindi. Wild card lang talaga. Mababa yung chances ni Aimee ngayon. I think. Hindi ko kinawad sa showbiz personalities. GB Bondok, tumatakbo rin siya eh. Si Jimmy Bondok. Pero feeling ko hindi siya ganun kasikat, no? Kumanta niya, let me be the one. Let me be the one to sa Senado. Feeling ko pag kinanta niya yun, baka may chance siya. Apparently, abogado ba yata siya? O nag-aral siya ng abogado? Si Jimmy Bondok? Siya ba talaga kumanta nun? Or cover. Pero siya, Bondok kasi ako pangalan. Baka pangalan niya lang. Hindi ako sure. Jimmy Bondok nga. Siya nga. Okay. Siya yung yun yung claim to fame niya. Yung dito. Dati na lang jingle niya kung gano'n pa. Let me be the one in Senado. Ayan, siguro by the time na lumabas to, tapos na yung election. So, comment nyo sino yung mga pumasok dun sa top picks namin, top prospects namin. Tsaka sino yung mga underdogs, kumbaga. Yung mga wild picks. Pero again, paulit-ulit. Hindi wala kami ni-endorse. Wala kami ni-endorse doon. Ano doon? Based to sa Filipino. Yeah, comment nyo kung sabi, you missed someone na parang, nga, no? Ano rin pala yun. Camille Villar, tingin ko hindi naman nanalo yun. Villars? Hindi naman pa malakas ang Villars. Well, hindi ba yun? Camille, who the fuck is Camille Villar, bro? Yes, Villar siya. Hindi kasi siya tahimik katulad ni Mark. Si Mark nag-DPWH bago nag-Senado. Si Camille, diretso ano? Hindi ko alam ano bang background. Sa pagaling niya. Bukod sa anak siya ni Villar. Ni Cynthia at ni Manny Villar. Yeah. Kung nag-artista siya, siguro papasok. May chance no? Ano lang ng subdivision. Subdivision ng ginagawa nila. Subdivision ng village. Village. Camellia Homes. Camellia Homes? Camellia Homes. Okay. Mas marami. Like, hindi na lang sila village, pero na rin sila yung mga water. Yung prime water, di ba magka-issue yun? Sila din yun. Apparently, may issue dun? Parang laging walang tubig yata. Prime water, tapos walang tubig. Or maduming tubig. I don't know, basta nagka-issue. Or sobrang mahal lang. Okay. Prime syempre mahal. Prime nga eh. Anyway, parang sa village nila,
ang services lang na pwede mo i-avail is yung sa kanila lang din. Kunwari, yung tubig, hindi nawasa, hindi... Ganun. So, parang prime water. Parang ganun yata. Anyway. May internet, sarili ring internet ng bilyar. Bilyar link. Bilyar link. Hindi na tayo, Okay, all good na yan. Habang yung episode na yan. See you in the next See you. elections.